wala yung pera. Pangatlo na lang yun. Dapat ipaglaban natin kasi nakakahiya na sa buong mundo na puro duwag, puro mukhang pera yung mga leader natin. Si Tatay Digong lang yung nagalsa ng dangal ng mga Pilipino. Tapos ngayon, ayan, Trillanes na naman, mga putang na mga matibag na yan. Matapang dahil ba yan? Pero ano ba? May mga combat experience ba yan? Wala mga combat experience yan. Mga duwag yung mga putang inang yan. Okay. In fairness kay Trillanes, bigyan ko lang ng konting narinig ko kasi rin ito kahapon kay Senator Alan Cayetano, Senate President. Sinasabi niya parang binibigyan daw ng courtesy si Trillanes kasi nga dati po siyang senador at dati siyang kasamaan ko, kabulik. Ano masasabi niyo dyan, kasamang John? That is not a good excuse because as a senator, as a former senator, you should be the one who should help protect the integrity of the Senate. Tapos dati kang senador, tapos dati kang nagtatago sa Senate nung may warrant ka. Tapos ngayon, i-disrespect mo yung i-disrespect mo yung Senate mismo. He does not deserve any consideration kasi siya mismo na senador, dapat alam niya yon. During that time he was a senator, he was protected by the Senate. Tapos ngayon iba-violate niya yung sanctity ng institution. Those people, our senators are elected directly by the people. Si Matibag, appointed lang yun ng drug addict na presidente. What makes him superior to Senator Bato? Elected by 20 million people. So, they have disrespected the Senate. Kaya, who will protect the Senate? Tayo mga butante, tayo mga tao. Tapos yan sa kabila, pira natin ang pinagbabayad ng mga hakot na yan, mga pira natin. So, ano ang inyong masasabi para kay Senator Trillanes? Dapat bang i-declare niya kung ano ba talaga ang kanyang kaugnayan sa ICC? Isa ba siyang security ng ICC? Isa ba siyang agent ng ICC? Saan ba siya naka-affiliate? Dapat bang i-reveal niya ito sa taong bayan? Kasi nagtataka ang taong bayan, bakit saan siya nakakakuha ng tabak at lakas ng loob para pumasok mismo sa Senate aside from doon sa sinasabi ni Senator Cayetano na courtesy about sa kanya bilang isang dating kakulig o dating senador. Now, para sa inyo, dapat ba niyang i-reveal kung saan ba talaga ang pinagkukuhanan niya ng tabak at lakas ng loob at ano ang kanyang affiliation sa ICC, partner? Hindi magre-rebel si Trillanes kahit kailan kasi yan si Trillanes, asong ulol yan. Sa Bisaya, buang na ngairo. Kung asa ang kwarta, kung saan yung pera, tatanggap yan. Walang hiya yan eh. He sold his soul to the highest bidder. Ang nakakaano pa niyan, kahit saan na lang siya, wala siyang integrity, walang principle. Tapos duwag yan, gago na yan. Ihi nga yan nang wala naman talagang combat expression, gago na yan eh. So, Trillanes is ironggo ang asong ulol, paid by the highest bidder, walang prinsipyo. Kahit na senador pa siya, kahit na PMABAer pa siya, siya ang pinakawalang hiya, pinakawalang silbi na naging senador sa buong Pilipinas. Alam mo si Trillanes, hindi ko nakita na may tapang talaga yan at yung siya lang. All the time, palagi siyang nakasandal sa isang institusyon. Palagi siyang parang turi lang na matapang lang kung may kakampi. Pero sana may tapang siya na yung siya mismo yung siya lang. Walang tapang yan eh. Mga asong ulo lang yan. Pira-pira lang yan. Hindi yan handang mamatay sa prinsipyo. Kaya dapat makulong si Trillanes, and my challenge to the Senate, mga sirs, mga madam, please issue a warrant against Trillanes because he disrespected a constitutional body that deserves respect and honor. Dati pa siyang senador. Tapos gaganon-ganonin na lang niya. Kaya andito tayo because we want to tell the whole world na we want to protect the Senate because kung meron mang demokrasyang natitira, andito ngayon sa Senate. Sir, That is my stand. Sige, sir. Sir, comment po sa nangyari impeachment sa Congress kay VP Sara Duterte. Ano masasabi po ito? Comment po, sir. Well, ang Congress sa House of Representatives, wala nang integridad dyan. Kung meron man, kunti na lang. Kaya everyday, yung mga tao, tayo mga Pilipino, masama loob natin kasi bayaran lang eh. Kaya kami sa Cebu, we are doing grassroots organizing na dapat ang manalo by 2028 si Inday Sara. Kasi pag walang leader sa taas na matino, lahat gago, lahat naging walang hiya. Kaya yun nangyari sa atin ngayon. Tanong ko sa iyo, kasamang John, nakita natin na itong congresswoman from Cebu,
si Vilmar ay hindi po siya bumoto pabor sa impeachment. So nag-no po siya. Ano ang masasabi ninyo sa napakatapang na congresswoman ninyo ng Cebu? Yeah, si Ma'am Cute, love namin yan. May prinsipyo at talagang loyal. Pero yung karamihan ng mga congressman namin sa Cebu, mga mukhang pera, mga traidor. Kaya nakakahiya maging Cebuano. Tapos si Inday Sara, si Tatay Digong, they trusted Cebuano politicians. Pero ang pinakamaraming traidor nasa Cebu. Kaya kami mga DDS doon sa Cebu, sabi namin palitan natin hanggat kaya yung mga traidor. Kasi nakakahiya na sabihin natin mga Cebuano may prinsipyo at matapang. Pero yung mga political leaders natin doon, puro mukhang pera, puro traidor, puro walang prinsipyo. Okay. Sir, pangalan niyo po, sir. Anong pangalan niyo po? I'm John Abinis. Ako yung Secretary General ng Cebu Alliance for Duterte. Kasama ko sana yung mga kasama ko sa Cebu. Pero kung may barko lang, papunta dito, punuin natin dito ng mga Bisaya. Kaso mahal ang pamasahe. Mahal, nag-double or nag-triple yung ticket ngayon eh. Kaya yun, ako muna, advance party. Pero sa mga taga Cebu, mga Bisayas, kung kaya natin pumunta dito kahit masakit sa bulsa, let's show, let's give our part na hindi lang to laban dito sa Manila. Laban ito ng Luzon, Visayas, Mindanao. I'm calling on fellow Mindanaons, Bisaya, punta tayo dito if you can. Kasi this might be the spark that we need. Dapat nating protektahan ng Senado. Yan ba yung mag-emphasize na hindi bayaran ang mga Duterte supporters dahil kita nyo naman sinasabi ninyo na mayroong kayo nakikita doon na mukhang mga bayaran ng mga supporters. Kayo, wala kayong pamasahe, nagpunta pa kayo talaga rito? Oo. Actually, wala akong pamasahe. May isang DDS na, sir. Would you like to go? One way lang. So, yun. Tinanggap ko. I have to shell out money for my yung accommodation. Pero, baliwala sa atin kung nagmamahal ka sa bayan. Anong masasabi ninyo? At last na lang, no? Baka may yung mga kasama natin. Ako last na lang sa akin. Ano masasabi ninyo na humingi si Senator Bato na nanawagan siya ng suporta kasi may mga nakikita na po mga umaali-aligid na isang eroplano na parang it seems like parang matutulad siya kay Tatay Digong na bigla na lang wala pang 24 hours binitbit papuntang dahig, kiniknap. Ano ang masasabi ninyo sa panawagan ni Senator Bato de la Rosa sa taong bayan at ano ang masasabi ninyo sa taong bayan? Senator Bato, amo kang protektahan. Kung bitbiton ka, magpabitbit mi. Kung mamusil sila, nako sa imong atubangan, Senator Bato. Dili ta mo sugot ang senador, bitbiton lang og mga demonyo. Dili ta mo sugot ang mga tao nga isog. Dili ta dadalhin lang sa dihig. Yeah, pagkitagalog. Oh. Tagalog lang, Tagalog. Oh, Senator Bato, hindi nasa likod, nasa harap nyo kami ngayon sa Senate. Kung meron mang magkakabarila, magkakamatayan, handa tayo. Kasi talagang masakit sa loob ko na hindi natin naprotektahan si Tatay Digong. Kasi minadali nila. Now we have all the time to protect the Senate. Kasi dati, minadali nila, kinidnap nila ngayon. Nandito na sa Senate. Sana matatapang din yung mga senador natin. Kasi karamihan sa mga senador natin, mga putang na mga mukhang pera. Hindi na to pera. This is about Filipino honor, pride, and dignity. This is about the future of our children. Nakakaya ng mga Pilipino sa buong Asia. Puro magnanakaw na lang yung mga leader natin. If this is the right time na mapalitan na yung mga demonyo, palitan natin regardless. Ayan, maraming salamat.